Ang bubuin po nating kilusan ng taong bayan online ay ang solusyon sa mga pangunahing problema ng ating bansa, mga idols. Gaya ng bulok na sistema ng gobyerno, korupsyon, kriminalidad, political dynasty, eleksyon lang ang boses ng mga Pilipino, ang pang-aabuso ng mga pulpolitiko at opisyal ng gobyerno, ang sobrang kupad na sistema ng gobyerno, syempre problema din po ang kawalan ng tiwala ng publiko sa gobyerno at sistema. Ang kawalan po ng disiplina at responsableng partisipasyon sa kung ano-anong mga diskusyon, ang mind conditioning ng mga nasa kapangyarihan, ang evil propaganda ng mga corrupt and manipulative groups o politicians, ang dayaan tuwing halalan, at ang hindi ma-access na sobrang bagal na free internet or wifi ng gobyerno sa mga Pilipino. So yan po ang mga pangunahing problema natin na masusolusyonan ng M4 Democratic Movement. Sa mga di pa nakakapanood ng paliwanag ko sa kilusang bubuuin natin, here comes the video. So guys, gagawa po tayo ng kilusan online. Yes guys, you heard it right. Lilikha po tayo ng mga kilusan para maibigay ko sa inyo ang 4 na kapangyarihang ipinagkait sa atin ng mga nagpapatakbo ng saligang batas mula noon hanggang ngayon. Sa video na to, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang dapat natin gawin para maisakatuparan ang kilusang ito. So tinawag ko nga po itong M4 Democratic Movement. So andito po tayo ngayon hindi para magsalita tungkol sa politika, kundi para magsimula po ng isang kilusan online. Oo, isang online movement para maibigay sa taong bayan ang 4 na kapangyarihan na babanggitin ko sa inyo. Kaya nabuo ang revolutionary idea na to dahil may problema tayong kailangan solusyonan. Sa kasalukuyan, limitado ang boses ng ordinaryong Pilipino. Isang beses lang tayong bumoto at pagkatapos nun, aasa na lang tayo sa iilang politiko. Kaya naman ang desisyon ng bayan ay madalas matabunan ng interes ng iilan. Kaya naman ang solusyon ay ang M4 Democratic Movement. Ito po ay hindi isang partido politikal, bagkus ito po ay isang sistema at isang kilusang pangmamamayan designed for the people, with the people, and funded by the people, na may simpleng layunin. At yun ay maibigay ang 4 na kapangyarihan sa mamamayan sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang puso ng ating kilusan ay ang pulso ng masang Pilipino mobile app. Ang mobile application na magdadala ng 4 na kritikal na kapangyarihan sa inyong mga kamay, sa inyong mga mobile phone. Ang sistemang ito ay pinapagana at pinoprotektahan ng blockchain technology para tiyakin ang security, transparency at walang dayaan sa lahat ng pagboto ng taong bayan. So ano ang 4 na kapangyarihang ito? Number 1 mga idol ay ang blockchain online survey. Sa blockchain online survey na to, magkakaroon ng milyon-milyong respondents na tunay na tao, hindi troll at hindi dummy accounts. Hindi gaya ng mga survey ngayon na may 1,500 lang na respondents. Tapos sinasabi nila na ang choice ng 1,500 na katao na na-survey ang nagre-represent ng hinaing ng taong bayan. So ibig sabihin, niloloko tayo ng mga survey firm at ng mainstream media mula noon hanggang ngayon. Kaya naman ang movement ang solusyon sa mind conditioning problem na to sa ating bansa. Tama. At syempre guys, kaya ako nasabi na walang troll at dami accounts dito dahil po 1 person, 1 account lang po ang allowed sa movement na to. Meaning to say mga idol, kung meron kang 2 o 4 na mobile number, kapag nag-facial verification ka at iisa lang ang muka ng 4 na number na yon, automatic po 1 account lang yon. Kaya wala pong makakalikha ng troll farm dito sa movement na to. Pangalawa mga idol ay ang blockchain online referendum. So question ko ito ng admin sa taong bayan kung in favor ba sila sa mga ipinapasang batas o polisiya ng gobyerno? Yes or no? Or kung i-apply natin ito sa movement, referendum ang gagawin natin kapag gagawa tayo ng mga rules or batas or polisiya sa loob ng ating kilusan. For example, pabor ba kayo na death penalty ang hatol sa sinumang opisyal or member ng movement ang mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng kilusan? Oo o hindi? Siyempre lahat ng mga Pilipino pabor dyan. Para siguradong walang sino man sa mga opisyal or member ng movement ang magtatangkang magnakaw sa kaban ng kilusan.
Okay, di ba? Pangatlo mga idol ay ang blockchain online plebiscite. Admin lang po ang makakapag-conduct ng online plebiscite. Balik question ito ng admin sa taong bayan o sa mga members kung in favor ba sila na palitan or amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas or ang mga rules or batas ng kilusan. Plebiscite din po ang ginagamit sa paghihiwalay ng isang syudad sa isang probinsya or sa paggawa ng bagong autonomous region like BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabuo yan sa pamamagitan ng plebiscite sa panahon ni former President Duterte. Pang-apat mga idol ay ang blockchain online voting system. Nagamitin po natin ang blockchain online voting system tuwing magkoconduct tayo ng eleksyon sa movement sa mga ihahalal nating opisyal ng kilusan like chairman, mga councilors ng Demos Council and Autocrats Council. Sila po ang magpapanukala ng mga batas sa movement na pagbubutuhan ng Demotocrats. Ibig sabihin, wala silang kapangyarihang magpasa ng batas or pulisiya or mag-decide para sa movement. Dahil ang may kapangyarihan lang ay ang chairman at ang taong bayan sa pamamagitan ng blockchain online referendum. Ang WEM at ang lakas ng 5 piso, the funding model. So malamang question po ito ng karamihan. Papaano natin itatayo ang ganito kalaking sistema? Siyempre guys, sa tulong ng lakas ng kolektibong maliliit na ambag ng bawat member ng kilusan. Ang bawat members ay obligadong mag-ambag ng 5 piso buwan-buwan or 60 pesos in 1 year. So parang lumalabas na 1 peso and 25 centavos lang ang kada kapangyarihang ibibigay ng kilusan sa taong bayan buwan-buwan. So paano makakarating at magagamit ang bawat 5 piso na ambag ng bawat mamamayan sa kilusan? Madali lang mga idols dahil gagamit po tayo ng another apps na ang pangalan ay WEM or Wallet of Emerging Majority para pangasiwaan ang 5 pisong contribution na ito. Ito ang magiging digital wallet at membership card ng bawat miyembro. So para saan ang pondo? Ang pondo ay para sa honorarya o sweldo ng mga developers, founder, chairman, councilors at staff na magtatrabaho full-time para tiyakin na ang 4 na kapangyarihan ay gumagana 24/7. So ang esensya ng M4 Democratic Movement ay for the people, with the people and funded by the people. So wala tayong malaking political donor, kaya wala tayong utang na loob na babayaran sa sino man. Ang tanging obligasyon natin ay ang majority or sa bawat Pilipinong nag-ambag ng 5 piso para maisakatuparan ang kilusang ito. Ang pundasyon ng programa, community benefits and sustainability. Dahil alam po nating marami ang magiging miyembro at mag-aambag, syempre magkakaroon tayo sigurado ng mga excess funds. Ang sobrang pondo ay hindi kailanman mapupunta sa bulsa ng iilan. Ito po ay gagamitin natin sa 2 pangunahing programa. Number 1, humanitarian programs. Ang movement ay laging handang tumulong sa mga Pilipinong nasalanta ng mga sakuna. Gagamitin natin ang pondo para mabigyan ng relief goods at direktang tulong ang mga komunidad. Ang ating aksyon ay mabilis at walang political strings attached. So malinaw yun mga idol. Okay? Pangalawa, free access to fast internet. Dahil nakarelay ang kilusan sa internet, isasama natin ito sa mga pangunahing benepisyo ng bawat miyembro. Makikipag-coordinate ang M4 Democratic Movement sa iba't ibang internet providers para magbigay ng free internet access sa mga pampublikong lugar para sa lahat ng mga miyembro ng kilusan. Ito ang magsisilbing digital bridge para masigurong lahat ay makakakonekta at makakagamit ng free internet ng kilusan. Ibig sabihin, ang inyong 5 piso ay hindi lang nagpapagana sa movement. Magagamit din po ito pabalik sa inyo sa anyo ng tulong at serbisyo. Ang democratic system. So para pangalagaan ang integridad ng ating kilusan, ipapatupad natin ang democratic system. So ano ang democracy? Ang democracy ay nagmula sa Greek word na demos or taong bayan at sa word na autocrat or one leader kaya nabuo ang salitang demotocrat. So ganyan po talaga ang spelling niyan. Meron po talagang S yan pero silent S. Kaya ang pronunciation po niyan ay demotocrat or democracy. Sa pangkasalukuyang sistema, ang leader o ang presidente at ang mga opisyal sa likod niya
gaya ng senators and congressman ang masusunod. Sa democracy, ang leader at ang taong bayan ang masusunod. So ganitong sistema ang pagaganahin natin sa kilusan. So meaning ang chairman at ang taong bayan ang may kapangyarihang magpasa ng mga polisiya o rules or batas at ang may kapangyarihang magdesisyon sa lahat ng bagay. Gaya ng pag-release ng budget at kung ano-ano pa. Lahat ng yan, demotocrats ang masusunod, hindi ang mga councilors ng Demos and Autocrat Council. So guys, ang sistemang ito ay may stability ng isang malinong na leader, subalit may checks and balances at direktang kapangyarihan ng majority. Ang founder ang automatic na magiging first chairman ng kilusan. Pagkatapos sa mapagkakasundo ang taon ng term ng lahat ng officials ng kilusan, like 3 years ba, or 6 years, or 10 years ba, magkakaroon po ang movement ng eleksyon gamit ang blockchain online voting system. Pwede rin po nating i-offer sa gobyerno ang voting system na to para wala nang pupunta sa mga presinto tuwing halalan. Imagine niyo mga idol kung magkakaroon tayo ng voting system na ang pagboto natin ay sa ating mga cellphone na lamang. Di ba napakaganda? So ang taong bayan ay maaaring panatilihin ng chairman sa posisyon hanggat gusto nila dahil unlimited po ang term ng chairman. Basta't patuloy siyang binoboto at pinagkakatiwalaan ng majority, walang problema doon. Hindi gaya ng gobyerno na limited lang ang term ng presidente. Dito sa movement, hanggat gusto ng taong bayan ang chairman, pwede nilang iboto ito hanggat gusto nila. So kabilang po sa mga ipapatupad na first 10 laws ng kilusan ay mahigpit na ipagbabawal ang sinumang politiko o naging politiko na maging chairman or councilor ng movement. Bakit? Dahil kailangan po natin ng chairman at opisyales na walang political baggage at political agenda para ang mga desisyon ay para lamang sa ikabubuti ng bayan at ng taong bayan at hindi para sa paghahanda sa mga susunod na halalan. Mga kababayan, ang M4 Democratic Movement ay hindi nangangako ng biglaang pagbabago sa gobyerno unless kung ito ang kagustuhan ng mga Pilipino. Ang ipinapangako ko ay ang agarang maibigay ang 4 na kapangyarihang binanggit ko sa inyo para sa mga Pilipino. Ang kapangyarihang bumoto, magdesisyon at magtulungan ay ipapasa na sa inyo. Oo, sa inyong mga kamay araw-araw. Ibig sabihin, kayo ang may kapangyarihan. So kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng 5 piso, kung naniniwala ka sa majority, at kung gusto mong bumoto gamit ang inyong mobile phone, hindi lang tuwing eleksyon, sama-sama nating itayo ang M4 Democratic Movement. Suportahan natin ang ating mga developers at ang mga magiging public servants na mamumuno sa ating kilusan. Ipapakita natin sa gobyernong ito na tayo ang tunay na kapangyarihan.